ang tingin ko, magiging kampanya ito na ang taong bayan mismo ang gagalaw. Yes, dahil nasubukan na itong desisyon niya, na proseso na sa maraming mga challenges na pinagdaraanan. At alam niya mismo, Prof, yung magiging kahihinatnan ng kanyang desisyon ngayon bilang isang vice presidente. Kaya nga sa Bisaya, Prof, parang ang tawag namin yan, lunod patay na. Binabanatan ka na, magpabanat ka na ng magpabanat kasi alam mo naman na yan talaga ang gagawin nila sa darating, lalo na't malapit na ang 2028 elections. Ngayon pa lamang ay alam natin at kayo mismo nagsasabi na sa marami natin mga panayam na pinaghahanda na itong darating na eleksyon. Oo, tama yan, MJ, no? Ibuhos na nila kung anong gusto nilang ibuhos. Pero sa tingin ko, hindi tatahimik ang ating Vice Presidente. Itong kanyang pahayag ay hudya na ready siya, dedepensahan niya ang pangalan niya, at dedepensahan niya ang taong bayan. Kaya humingi na siya ng tawad sa taong bayan eh. Hindi mo siya humihingi ng tawad dyan sa mga nakaupo. Diba? Wala rin siyang sinabi tungkol sa tatay niya. Diba? Ang lahat sinasabi, hindi gaganti yan. Pero pinapabayaan niya yung proseso dahil ang sabi nga niya, previous to this pahayag, hindi siya ang hihingi ng tulong sa Pangulo dahil ang gumawa ng problema sa tatay niya ay ang Pangulo. So sila ang dapat mag-resolve nun. Tama naman yun. Opo. Pero makikita mo kung yung administrasyon went to that far para lamang siya durugin, they will do whatever para siguraduhin na siya ay hindi na contender sa 2028. Ang kagandahan, alam mo, marami nagsasabi, ay maaga yan, 28 months, masyadong maaga at baka dudurugin ang dudurugin. Marami kasing kailangan gawin eh. Wala siyang partido, wala siyang pondo, diba? Ito ang tingin ko, magiging kampanya ito na ang taong bayan mismo ang gagalaw. Yes. Opo. At parati ko ang sinasabi, ang 2028, dyan sa mga kongresista na na-involve sa nakawan ng 1.5 trillion, at sinasabi ko sa inyo, this is an anti-incumbency campaign for 2028. Tingnan natin kung sinong tatayo sa dulo. Nakikita naman po natin, Prof, sa inyo pong mga surveys na sinasagawa at iba pang mga surveys, kahit dinudurog na itong si VP Sara, simula pa nga lang ng kanilang termino, malakas pa rin po ang tiwala. Mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Oo, Jade, alam mo, kahit ano namang survey firm hindi lang yung amin no? Kahit na yung survey na pinapaboran yung mga ilan dyan, makikita mo yung tiwala. Sa akin ang mahalaga kasi yung trust. Yung tiwala. Kung mataas ang tiwala mo, madali mo ma-convert yan sa boto, sa preference. So, nag-nosedive. Hindi naman nosedive, bumaba, incrementally bumaba. At yun ay dahil sa pagbanat sa kanya. At siguro yung merong instances dyan na sinagot niya dahil sa galit niya. Alam mo, si Vice Presidente kasi normal na tao, you see what you get, di ba? Siya yon. So kung galit siya, galit siya. Kung gusto niyang sabihin na may diin, sasabihin niya. Hindi siya yung mold ng politiko na alam natin na mag-sugarcoat, na magpapadulas, na gagamit ng kapangyarihan para makuha yung nais niya. Iba siya. Kaya ang hirap intindihin, sabi nga ni Congressman Erice, natatakot daw kahit daw yung mga taga-civil society group, no? Natatakot ka dahil hindi mo kinikilala. Natatakot ka dahil ayaw mo siyang kausapin, ayaw mo siyang pakinggan. Natatakot ka dahil nabubuo yung mga pananaw na isinilagay sa utak ninyo na si Sara Duterte ganito, ganyan, ganyan. At mas malala pa sa tatay.
So, yung myth na yan, na sinabi rin ng tatay niya, di ba, creates that image. Pero kung makilala mo siya, makausap mo siya, diretsong tao. Hindi nga magbi-meeting ng pagkahaba-haba eh. Sasabihin talaga sa'yo. At kung may tanong siya, sasabihin niya sa'yo, hindi siya yung politiko na mag-iisip ng, itanong ko kaya ito? Baka sabihin naman, hindi ko alam. Hindi. So she is not in the mold of previous politicians. Kaya hindi maintindihan nung nasa kabila. Pero yung supporter niya, alam mo, ang isa pa, Jade, na maganda nangyari, lumakas ang ground dahil sa announcement niyang ito. Ngayon may leader na ang anti-Marcos bloc